Okay, salamat. Salamat po sa ating mga musika. Tayo po ay magbubuklat ng ating Biblia sa Romans 14. Kaninang umaga ko po I was privileged to be part of the church anniversary sa Lukban kay Pastor Noel at ang team nila ay Unity. So yun na rin ang ating message ngayong hapon, Unity. Ang team nila Unified in 2025. So ating title ay Unified in 2025. And so I'd like to invite you to turn with me sa Romans 14. Simulan natin sa verse number 15. Tayo po ay tumayo. Babasahin natin ang ilang mga talata. And then we will study these verses. Verse number 15, the Bible says, "But if thy brother be grieved with thy meat, now walkest thou not charitably, destroy not him with thy meat, for whom Christ died. Let not then your good be evil spoken of. For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace, and joy in the Holy Ghost. For he that in these things serveth Christ is acceptable to God and approved of men. Let us therefore follow after the things which make for peace, and things wherewith one may edify another." Okay, ang title na lang natin po ay pinarehas ko na rin sa theme nila Pastor Noel, Unified in 2025. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, nagpapasalamat kami sa iglesia na iyong itinatag dito sa lupa. And Lord, we are aware that as many members, there are opinions. And sa kabila ng lahat, tulungan mo kami na maging isang iglesia na nagkakaunawaan at nagkakaisa, sapagkat mas maraming bagay na pwedeng pagkasunduan namin na mahalaga kaysa mga bagay na pagtalunan na hindi naman mahalaga. And so Lord, I pray that you will bless the message and you will help us to learn it so that we can grow in the ministry ayon sa iyong tulong at biyaya. At kaya't salamat, Panginoon, sa iyong gabay ng iyong salita. Ngayong hapon, samahan mo kami sa aming pag-aaral. At kung meron sa aming hindi pa nakakilala kay Kristo, na sila rin po ay maligtas. Ito po ang aming samad-dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po, you may be seated. Now, kung meron si Satan nais makita sa atin, yun yung pagkakahiwa-hiwalay, division. Yung church na hindi nagkakaisa, church na nag-aaway-away, walang pagkasunduan, kahit kulay ng building, ay yung iba gusto puti, yung iba gusto blue, yung iba gusto sari-sari. Now, if there's anything that Satan wants to send the church, it is division. But God wants unity. Kasi kung merong unity, mas marami tayong magagawa. Yan ang gusto ng Panginoon. In fact, He prayed about this in John 17:22. Ang sabi niya, ito yung priestly prayer ng ating Panginoon. Sabi niya, Lord, that they may be one as we are one. So, mahalaga na tayo ay nagkakaisa. Now, pangalawa, hindi lang yan ang desire ng Panginoon, yan din ang desire ng mga mananampalataya. Kung sa atin lang, di ba? Gusto natin yun. No? There's nothing better than the sweet Christian fellowship that we have if we are united. And there's nothing more disgusting
To see a church in division, tas kagatan, awayan. Walang nananalo sa ganyan, si Satan lang. Kaya yan ang gusto ni Satan. Gusto ni Satan, kaya siya natatakot na tayo magkaisa. Kaya ba tayo nagkaisa, mga kapatid, marami man tayong magagawa. Kasi nagkakaisa tayo eh. United we stand, divided we fall. And so, Satan wants us divided. But may problema kasi, ganito. Ang problema, sa church na kagaya natin, just like in any church, maraming opinion sa simbahan. Gusto ko ganito, gusto ko ganun ang music, gusto ko ganito ang Sunday school, gusto ko ganito ang gagawin. Maraming magkakaiba ng opinion. Now, okay naman yung opinion. Kasi alam nga namang we have only one opinion. Imposible yan. But hindi natin dapat problemahin yung mga incidentals. Alam mo, ang mahalaga, yung mga fundamental things. Like gospel. Hindi natin pwede pagtalunan yan. Kasi ang gospel, salvation by grace, not by works, yan ay mga fundamental. Pero pag mga incidentals, kulay ng, ng building, hindi na dapat pinagtatalunan yon. Yun ay mga bagay na hindi naman importante kung iisipin. Andito sa ating binasa, ang pinagtatalunan na holiday, diet, and both sides, they were both sincere. Yung kumakain ng karne, sincere. Yung isa naman kumakain ng gulay, sincere. And so yun ang ang mga bagay na dapat nating makita. Sabi ni Paul, mahalaga, maraming opinion magkaroon tayo ng pagkakaisa. And I believe that sincere people who love God can have different opinions and then magkaroon ng unity. Di ba? Kaya yan kahit ikaw ay sincere, magkakaiba Ganon din ang mga church. Ang church, magkakaiba. Ang programa, magkakaiba. Meron church, nagsimula sa choir. Yung isa naman, nagsimula sa awit. Yung isa naman, nagsimula sa mga bata, umawit. Maraming bagay. Pero, ang rule ay ito. In essentials, yung mga may mga bagay na basic, no? Iyan yung dapat tayo lahat in unity. Because it's essential. Gospel, yung ating Bible, yung ating soul winning, dapat nagkakaisa tayo dyan. Na in the non-essentials, dapat we need to exercise liberty. Hayaan natin yung iba kung anong gusto nila. Pero in all things, there should be love. So, yun ang rule. Yun ang rule. Sa mga essentials, unity, non-essentials, liberty, and in all things, charity. Okay, now, unang bagay, on unity. Pag-aralan natin ang unity. Now, unity is based on lordship. Alam mo yung lordship? Na ang Panginoon, ang Diyos. Now, yung bagay na yan, walang division dyan. Lahat tayo naniniwala. Now, so we should be united in Christ. Kung meron tayong pagkakaisa, tayong lahat, yan ay kay Kristo. No? Tingnan natin sa verse 9. For to this end, Christ both died and rose and revived, that He might be Lord, both of the dead and living. Now, it is essential that we all believe that Jesus is Lord. Mahalaga yan. Hindi tayo pwede magkaiba-iba dyan. Now, other matters we can differ. But on this particular doctrine, hindi tayo pwede maghiwa-hiwalay dyan. Kasi ang ating unity, the fact that He is our Lord. So dapat isipin natin, may mga bagay na essential, may mga bagay na tiyak tayo, dapat hindi tayo, nagkakaisa tayo dyan. Okay? Now, let me give you a background ng chapter 14. Basahin po natin ang verse 1. Him that is weak in the faith, receive ye, but not to doubtful disposition. Now, sa verse 1, sinasabi ni Paul na tanggapin natin yung mga bagong ligtas. Now, yung mga bagong ligtas, mahina pa ang faith niya. Hindi pa niya naintindihan yung takbo ng Bible, Christian life. Hindi pa niya naintindihan. But we are to receive them and not argue with them as far as the non-essentials. Kasi yan yung mga bata,
parang sanggol, parang ba mga elementary children, medyo nagtatalo-talo, hayaan mo lang sila. Di ba? I mean, tanggapin natin yung mga mananampalataya, bagong ligtas, weak in the faith, and don't argue with them. Wag daw, but not to doubtful disputation. Verse number 2, for one believeth that he may eat all things. I can eat vegetables, I can eat meat. Now, another who is weak eateth herbs. Ano yung herbs? Gulay. Let not him that eateth despise him that eateth not, and let not him which eateth not judge him that eateth, for God hath received him. Now, here's what is going on. May mga mananampalataya na na-save from paganism. Now, you will remember, nung unang panahon, ang mga tao nagsasamba sa bato at sa kahoy. Diyos-Diyosan, in other words. Now, sapagkat sila ina-save, bago pa sila na-save, naghahandog sila ng sacrifice sa kanilang mga Diyos-Diyosan, blood sacrifice. So, nung sila yung naging Christian, parang lumayo sila sa dati nilang tradisyon, naggugulay-gulay lang sila. Kasi na-offend sila doon sa meat. Hindi nga sila kumakain yan eh. Kasi naalala nila nung unang panahon na sila ay naghahandog sa kanilang Diyosan, na-save na sila. So ngayon, may mga tao na, nung panahon ni Paul, pag nag-fellowship at naghanda ka ng karne, masasaktan yung iba kasi hindi sila kumakain nun. Now, sabi naman sa verse 3, may mga tao naman matagal na naligtas. Sabi nila, karne. Hindi naman talaga, hindi naman Diyos yan bato naman yan I mean, so what? Inihandog mo doon sa bato. Wala yun, walang espiritu yan or anything. Pwede natin kainin. Kasi nga, matagal na siyang save. In his opinion, there is nothing wrong with eating the meat. Pero yung isang weak, there is something wrong because sa kanya, hindi dapat kinakain. So, isa naman, okay lang kumain. Now, at sinasabi dito, huwag daw tayong ma-upset doon sa weak brother. Kasi ang nangyayari, itong mga to, hindi naintindihan. And then they were discriminated. Based on the fact that ayaw nilang kainin yung mga pagkain na wala namang problema. Nakainin. Okay? Now, here's the problem. Ang problema kasi, nag-aaway sila, tinuturo ni Paul sa chapter 14, pinagtatalunan nyo yung mga bagay na walang kakwenta-kwenta. Hindi mahalaga yan. Now, ang mahalaga, lordship. Hindi food. Hindi holiday. Hindi, I guess mahalaga din ang dress code. May dress code tayo, ano ba? Pero huwag natin pagtalunan yon. May mga tao na bagong ligtas. Kung nag-save, hindi naka-dress code, hindi ba natin tatanggapin sa church? Ididebate natin ang ididebate. Alam mo, dapat di ka nagsuot ng ganyan. Kasi hindi ganun At yun ang tinuturo. Kasi sa church, ang daming iba't iba. Hindi maaaring pagtalunan natin lahat yan. Di ba? So yun ang background. Now, we should avoid quarreling over issues. Kasi walang katapusan ng issues. Pag ating verse 5, one man esteemeth one day above another. Another esteemeth every day alike. Let every man be fully persuaded in his own mind. May mga bagong ligtas galing sa Judaism. Alam niyo naman, Judaism, ang daming piyesta. Merong Feast of Tabernacle, merong mga Day of Atonement. Tama tayo mga Kristiyano. Do we have Day of Atonement? Wala naman tayong ganun Yung mga Old Testament na piyestahan, wala tayong ganon. Bakit? Sa New Testament, wala naman din So, hindi natin pinapractice. Kung ikaw ay bagong save, maaaring nagpa-practice ka pa noon. Yan sabi dyan, sa'yo, tama lang yun. Sa iba, hindi. Yung iba nag-observe, yung iba hindi nag-observe. Sabi ni Paul, ang issue ay ito. Ang issue ay hindi holiday, hindi diet, ang issue dito, doctrine. Kung mga pagkain lang, kainin na lang natin yan, wag na nating pagtalunan. Sapagkat wala, hindi natin mababago yun
May mga bagong naligtas na marami pa silang hindi pa nalalaman sa Bible. Hindi naman maaaring tayo na matagal na ako, 30 some years ng Christian, hindi ko maaaring i-impose yung sarili ko doon sa mga hindi marunong eh. Kailangan let us wait on them to grow kasi they will grow. Give them time, turuan natin sila and they will grow. Na kung iba ang kanilang opinion sa iba't ibang mga bagay, that's all right. Hindi yun, in other words, yung mga bagay na yun ay non-issue. Put it to rest. Let's not debate. Let's not argue. Hindi mahalaga yan. Ayun ang sinasabi dyan eh. I guess, they magpe-fellowship. May magdadala ng gulay, may magdadala ng karne. Di ba? So, tingnan niyo po sa chapter 15, verse 7. Chapter 15, verse 7. Ano sinasabi dito? Verse 7. Wherefore receive ye one another. Tanggapin natin ang bawat isa as Christ also received us to the glory of God. Tayo mga kapatid ay pwedeng maging magkakapatid na hindi tayo kambal-kambal. Pwede naman eh. Di ba? Hindi ba tayo magkakapatiran? Magkakamukha ba tayo? Buti na lang. Hindi tayo magkakamukha. Kasi hindi naman kailangan tayo... Di ba meron lang isang pamilya, hindi nga magkakamukha. Ba't ganon? Yung mga baloro magkakamukha kahit pinsan, kamukha pa rin eh. Pero alam mo yun, isang pamilya, hindi tayo kinakailangan na magkakakambal lang hindi. Hindi kailangan lahat ng tao kagaya natin para tanggapin natin sila sa gawain ng Panginoon para maglingkod sa Diyos. Sapagkat ang unity, hindi uniformity. Tanyo yung choir. May dress code, di ba? Halos lahat. Pero may dress code. Ibig mo sabihin, pag ikaw ay nag-tie, kasi tayo naman, di ba, mga men, di ba, naka-tie. Ibig sabihin, pag nag-tie, banal ka? Hindi. Hindi ka sure. Madali yung mag-uniform. Hindi yun ang unity. Ang unity, nagkakaisa sa puso't isipan, hindi yung magkakaparehas itsura natin. So, kapag may Kristiyano, nakakaiba ang nauunawaan, hayaan lang natin sila. May panahon para sila'y lumago, and we should be willing to wait on them. We can have different ideas and opinions eh. Okay lang yun. Kasi, again, hindi ibig sabihin nagkapare-parehas tayo, naging tama na tayo lahat. Hindi. Hindi ka na. Meron tayong dress code. Sabi ko sa inyo, pag nagsimba, ipihis natin ang pinakamagandang damit. Kasi harap tayo sa Diyos eh. Kung iba hindi ganon, walang problema. Di ba? Ayaan lang natin. Sapagat yun nauunawaan nila eh. Now, why should we receive one another? Which is sinabi doon sa 15:7. Okay, balik tayo sa chapter 14. Bakit natin tatanggapin ang bawat isa? Because God received them. Kung tinanggap sila ng Diyos, niligtas nga sila eh. Hindi ko ba't sila tatanggapin? Tingnan niyo po ang chapter 14 verse 3. Ang sabi sa ilalim, for God hath received him. So, kung sila'y tinanggap ng Panginoon at sila'y nakabilang sa gawain ng Panginoon at sinaktan mo sila, hindi ka ba masasaktan? Kasi isang katawan lang tayo eh. If you hurt the brethren, would you not feel the hurt if we are just one body? Di ba? At sinasabi ng Panginoon, tinanggap ko sila. Tanggapin mo rin sila. Now, they may be weak, but that's okay. And then second reason, because God uses them. Verse number 4. Who art thou that judges another man? Servant. We are the servants of God. In other words, tayong lahat, tayo ay naglilingkod sa Diyos. Kung naglilingkod tayo sa Diyos, hindi ako'y magsusulit ay sa Kanya. Hindi sa inyo. Lalo't mga pastor. Di ba? Pero tayo ay tayo ay hindi, para bagang, hindi ko kayo servant, hindi nyo servant yung iba, tayong lahat ay servants ng Diyos. So, tanggapin natin ang bawat isa kasi pare-pares tayong servants. And then sa verse 10 at 11, sa chapter 14 verse 10, but why dost thou judge thy brother? Later on, may judgment day. So, reason number 3, bakit natin dapat tanggapin? Because later on, God will judge them.
and let God decide whether tama sila o mali man sila. They will answer to God later on. Kaya minsan, pag alam mo yung gano'n, isipin mo, ay, ayain na nga. Di ba? Hindi kasi natin pwedeng lahat ng issue pagtalunan natin. Kasi pag gano'n ang gagawin natin, at magdi-divide tayo na magdi-divide, walang matitira. Kasi magkakaiba ni isip natin as many members, opinions. Kung tayo dito sa church ay 300 members, ang opinion ay 300. May judge naman eh. Ang dapat nating i-judge, in fact, sinabi dyan, no? Alam mo, dapat nating i-judge yung ating sarili kung tama ginagawa natin. Huwag natin i-judge yung iba. Kasi yung iba, magsusulit sila sa Diyos. Okay? So ano ang basis ng ating pagkakaisa? Sa Panginoon. Yung mga bagay na iba't ibang opinion at preferences, because they are preferences. Hindi naman sila talaga, in a way, hindi naman sila conviction. Yung conviction na ang dugo ni Kristo ang nakapagliligtas. Gospel ang nakapagliligtas. Hindi naman ganoon eh. So, because of that, hayaan natin later on, ang Panginoon, tayong lahat, including myself, ay haharap sa Kanya. So, ang mahalaga, tinatanggap natin, meron tayong isang Panginoon, ngayon, tayong lahat, magkakaiba ng opinion. That's okay. In unity, dapat ang pagkaisahan natin, ang ating Panginoon ay si Kristo. Now, do not disagree about doubtful things. Huwag nating pagtalunan yan, sapagkat napakadami. May Pasko, may caroling, merong iba, simula sa music, merong after umawit, may pumapalakpak, merong hindi. Tayo, tumatayo pag nagbabasa ng verse. Iba naman, nakaupo, nagbabasa. Tapos pag magpipray, saka naman tatayo. Magkakaiba kasi. Hindi na natin dapat yon pagtalunan. Hindi naman lordship yun eh. Kapag ang issue ay lordship, at ang Panginoon ay hindi natin ituturing na Panginoon at tagapagligtas, diyan tayo magkakahiwa-hiwalay. Dapat doon may unity tayo. Okay? So, sa mga doubtful things, hayaan na lang natin. Unity is in Christ as our Lord. It's not in our methods. It's not in our preaching. It's not in our music. Alam mo, isang bagay na magkakaiba talaga tayong lahat ay music. Kasi ang music talaga, iba't iba ng iba't iba. Pwede mong, ang daming gayat ng music. But basically tayo, conservative music, di ba? Now, sa conservative music, nagkakaiba ng konti. Meron ng mga southern gospel. Kami sa Ohio, ang dami naming southern gospel kasi nasa south kami. So, yung iba ayaw ng gano'n, ayaw ng southern gospel music. Pero very pakinggan niyo, mga very naman. Maganda naman. So magkakaiba. So, ang mahalaga, we do not look down on others and criticize them. Let us not find fault. Magdi-divide tayo to no end if we do. Wala nang katapusan kasi maraming opinion. Okay, pangalawa, unity based on liberty. Now, nung tayo naligtas, binigyan tayo ng Diyos ng karapatan. Dalawa, karapatan at responsibility. Okay, so meron tayong karapatan as Christians. Chapter 14, verse number 14. Tignan niyo po ito, ha? Verse number 14. I know and I'm persuaded by the Lord Jesus that there is nothing unclean of itself. Sabi niya, wala eh. But to him that esteemeth anything to be unclean, to him it is unclean. Nasa iyo yun eh. Kalayaan mo. Itong bagay ay marumi. Hindi man marumi. Ibig sabihin, you cannot eat or you can eat. Nasa iyo yan. You are free. Alam mo tayo mga Kristyano tayo na-save, nagkaroon tayo ng freedom. Noong araw ang religion natin, kailangan ganitong susundin mong batas para makakit ka sa langit. Ano actually nung tayo na-save? Meron tayo free will and we decide. Gusto ng Panginoon kasi kung mamahalin mo siya, mag-decide ka. Hindi mo tayo robot eh. Kaya nga tayo, may freedom. Meron tayong will. Ang ating will ay buhay. Sapagkat, ang gusto ng Panginoon, tayo mag-decide. Hindi tayo pwedeng magmahal sa Panginoon kasi nakaprogram tayo magmahal. Hindi.
Ang Panginoon, meron tayong freedom. At yung freedom na yan, pwede mong i-exercise kung ano ang tingin mo ang tama. Na maaring sa iba, hindi medyo less tama kaysa sana, magkakaiba. Pero meron tayong liberty. Natin po verse 22. Verse 22, hast thou faith? Have it to thyself before God. Happy is he that condemneth not himself in that which he alloweth. When you allow to do some things, you don't feel condemned. Kasi tama yun eh. Yung kumain ka ng karne, yung panahon na to, kumain ka ng karne, you feel all right. Hindi mo man isip, teka, nagkasala ko ah. You don't feel that because you are free. O hindi mali yun. Sabi ni Paul, meron siyang faith at walang kasalanan kumain ng karne kung gusto niyang kainin yan. Ano ibig sabihin na? May freedom tayo. Kung gusto mong pumalakpak sa bawat special number, pumalakpak ka. Kung ayaw mo huwag kang pumalakpak. Now, siyempre, minsan ang nagdi-dictate niyan kung ano ang kalakaran. Minsan pumunta ako sa mga conference, pag may umawit, pumapalakpak. Hindi nakikipalakpak na rin ako. Pumapalakpak sila eh. Kukondem ko ba sila kasi pumapalakpak? Tayo hindi. Wala naman yun eh. I mean, hindi yun, again, may mga bagay na non-issue. Huwag natin gawing issue. Kasi hindi issue sa Panginoon. At sasabi na malaya kayo. Di ba? Malaya kayong piliin kung anong nakita nyo ang tama. Kasi sapagkat nung tayo naligtas, tayo ay pinalaya ng Diyos. Now, yung ating freedom ay may responsibility. Oo nga, meron kang kalayaan, piliin, kainin mo yung meat o yung gulay, kainin mo. That's all right kung anong gusto mong gawin. But, do not offend the others. Kumain ka pero huwag kang mag-offend. At yan yung verse number 16. Let not then your good be evil spoken of. Huwag sana tayong mawikaan ng iba. Teka, bakit ganyan ang ginagawa? For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. Alam mo, hindi naman pinag-uusapan sa kaharian ng Diyos, ano bang kinakain, ano iniinom, hindi. Ang pinag-uusapan sa kaharian ng Diyos, righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. So, in that sense, meron tayong kalayaan, pero meron tayong responsibility. Sabi ni Paul, alam mo, naintindihan ko yan eh. Pwede mo kainin, pwedeng hindi. Pero ako, ayoko makasakit. So, bagamat ako'y malaya, para magkaroon ng unity, may ma-offend, hindi ko gagawin. Hindi ko gagawin. May ma-offend. Baka may ma-offend. Diba? Hindi naiintindihan yung ganun eh. So, sa kanya, sasabi ni Paul, alam mo, pwede ko namang i-give up na lang yan. No big deal. Ano ba yung gulay at karni? Mas maganda nga yung gulay, di ba? Karni, high blood ka. But it is wrong to impose, ito mapakinggan niyo po ha, mali na i-impose mo yung iyong karapatan sa iba. O dapat pag magbabasa ka ng talata, tatayo kayo. Pag hindi kayo tumayo, kayo ay makasalanan. Hindi ganon. Hayaan natin sila kung ano. May mga pastor, di ba? May mga missionary. Minsan tayo tumayo. Minsan, nung huli ba yun? Hindi tayo tumayo. Wala ng tama. Parehas. Anong ginagawa ng mature? Inuunawa ng mga mature, di ba? Kasi may liberty tayo, pero may responsibility na. Hindi naman nakaka-offend na hindi tumayo pag nagbasa ng Bible eh. Ay di tuwing, okay, buksan naman natin sa 1 Corinthians, o tatayo ba tayo ulit? Maraming bagay na, basta our responsibility is that we do not offend people. Kasi kapag sinakta natin yung kapwa mananampalataya, hindi na maganda yon. Kasi si Kristo namatay para sa kanila eh. Okay? So ang unity natin ay batay sa lordship ng Panginoon. Hindi natin binabago yan. Pangalawa, ang ating pagkakaisa ay batay sa kalayaan na meron tayo, pero be responsible. Huwag nating i-impose, ito ang naintindihan ko at ito ang tama at walang dapat magbago sa tindig na ito. Ay, hindi ka na. Okay? Huli. Unity should be based on love. Love is not willing to hurt someone. Hayaan mo na kung, halimbawa, tayo magkaroling. Nako, yung ibang week na na parang, teka muna, hindi Christian holiday.
Alam nyo, nung minsan, ako may binabasang text galing doon sa isang pastor. Sabi niya, ang Panginoon daw, meron siyang verse hindi ko na lang nasundan kasi na yung gawa. Mga talata, alam mo, lumalabas ang Panginoon kung kailan pinanganak? December 25. Lumalabas sa computation niya based on the verses in the Bible. Tama mo yun? Di ba, kung yun ang gusto mo, di bahala ka. Yun ang nakita mo eh. Pero ayan lang. Dapat, in other words, sa lahat ng bagay, magkaisa tayo na ang mahalaga pairali ng pag-uunawaan at pagmamahalan, hindi yung division, batuhan, pagalingan, mas magaling ako, alam ko yung mga Hindi ganun eh. Hindi tayo magkaka-unite. Bakit? Kasi magkaiba tayo ng, ang pastor usually, di ba, andito ang faith. That's why, minsan nga, hindi natin tayo magtayo ng ganito. Naku, pastor, hindi natin kaya kasi iba nandito ang faith. Iba naman nandito. Magkaiba tayo eh. Kaya minsan tayo magkaunawaan, magkaiba tayo ng level ng pananampalataya. Yung sa iba, imposible. Kalimitan yung pastor, nakita niya, hindi posible. Parang nakita na niya na mangyayari. Kaya, hayaan lang natin. Pero, ang mahalaga ay pag-ibig. Verse 15, but if thy brother be grieved with thy meat, di kumakain ka ng nagfe-fellowship, ang baon mo ay karne. Di ba? Ay sabi dito, now walkest thou not charitably. Hindi ka lumalakad ng may pag-ibig kasi nasasaktan yung iba eh. Destroy not him with thy meat for whom Christ died. Kung nakakasakit ka ng damdamin, i-consider mo, wag na lang yan ang kainin mo. Kasi may masasaktan. Di ba? Verse, marami pa dito eh. Verse 13, let us not therefore judge one another anymore, but judge this rather that no man put a stumbling block or occasion to fall in his brother's way. Verse 13, huwag tayong maghusgahan. Kung meron, husgahan mo ang sarili mo, baka kinakakatisod na. Sabi doon. Mas maganda, tama yun. Verse 21, it is good neither to eat flesh, nor to drink wine, nor anything whereby thy brother stumbleth, or is offended, or is made weak. In other words, huwag ka nang kumain at uminom. Mabuti, hindi mabuti kumain at uminom kung saan may matitisod. Wag na lang. Kasi kawawa naman yung natisod. Ikaw matibay ka kasi matagal ka na eh. Yung iba, mahalaga sila eh. Now, gumawa tayo ng mga bagay na hindi masasaktan ng kapwa. Therefore, we should maintain unity. Mag-maintain tayo ng unity. Okay, let me close with an illustration. Iba sa inyo, wala pa dito. Ito na ituro na sa ating pulpito, Psalm 133. Tingnan niyo sa Psalm 133 at ibabalikan natin itong paliwanag kasi sa Bible naghanap ako ng unity verse, tatatlo. 2 Ephesians, isang Psalm. Itong Psalms 133 ay magandang illustration ng pagkakaisa at dito tayo magwawakas. Basahin natin, no? Psalm 130, behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. It is like the precious ointment upon the head that ran down from the beard, even Aaron's beard, that went down to the skirt of his garments. Si Aaron kasi po ay Old Testament priest. Bago si Aaron gumanap sa kanyang tungkulin as the high priest, kailangan i-anoint mo na siya. Lahat ng prophet, priest at king, bago magsimula ng tungkulin sa Diyos, i-anoint. Ngayon, kailangan meron tayong precious ointment. At ang sabi ng Panginoon dito, sabi niya, maganda na ang mga kapatiran that they dwell in unity. Kagaya ba ng precious ointment? Okay. Paano ang unity ng church naging precious ointment? Kasi yun daw yun eh. Babalikan natin ang Exodus 30. Kasi sa Exodus 30 verse 23, nandun yung ingredients noong ointment. Okay? So
gusto ng Panginoon, nagkakaisa ang mga mananampalataya, kagaya ng ointment na binubuhos sa ulo ni Aaron as high priest at dumadaan sa kanyang beard, papunta hanggang sa kanyang paa. Okay, so tingnan natin, no? Na ang ingredients ng ointment ay nasa Exodus 30 verse 23. Tingnan po, di ba, di ba, ang sabi diyan, take thou also unto the principal spices. Ano yun? Pure myrrh. 500 shekels. Now, yung ointment, hindi lang basta hindi lang basta myrrh. It has to be pure myrrh and it has to be according to the measurement given in verse 23. So dapat meron muna pure myrrh and then of sweet cinnamon, half so much, even 250 shekels, and then sweet calamus, 250 shekels, and of cassia, 500 shekels, after the shekel of the sanctuary, and of oil olive. Now, meron tayong 5 ingredients. Pure myrrh, sweet cinnamon, sweet calamus, cassia, and olive oil. Na yung mga yan, itong ingredients ay larawan ng iba't ibang personality na meron sa simbahan. Yung myrrh, bago siya maging resin, para ilagay ihalo sa, may apothecary, di ba? Apothecary, para man sa botika, siya yung tagagawa ng gamot. Nung araw, ang gamot ay ginagawa. May ano doon, yung ang tawag doon? Pinipit-pit yung mga ginagawang gamot. Now, may apothecary. Kukuha siya ng pure myrrh. Hindi lang basta myrrh, but pure myrrh. At yung pure myrrh ay galing sa leaves ng rock rose, at yan ay dadaan sa apoy, at yan ay matigas, at yan ay pupulbusin. So, magiging siyang resin. Pangalawa, yung sweet cinnamon, galing sa puno ng cinnamon tree. Yung bark ay tutuyuin at pupulbusin. Second ingredient. Third ingredient, sweet calamus. Na ito naman sweet calamus, galing sa India at Lebanon, patutuyuin, pupulbusin din. At yung huli, ito yung acacia, dry bark, the same, tutuyuin at pupulbusin, and the smell of this is not pleasant. Hindi siya bango. Now, although at the end, when you put them all together, it's a sweet perfume na ilalagay mo sa ulo ng high priest. Na ang illustration dito, bakit itong ointment ay kagaya ng unity? Kasi iba't iba ang personality ng tao sa church. May sweet na tao, matulunging tao. Meron namang pure myrrh, very hard. Hindi mo nadadala sa isang pakiusap. 5 pakiusap, hindi, ayaw pa rin Ay talagang may mga taong matitigas. Kaya kahit anong pukpok sa pulpito ay hindi kaya. May iba't iba tayo So, may mga taong, at yung mga taong nila ay blessing sa church, yung mga taong mga sweet, sa mga bata, nagtuturo sa mga bata, nagpapakain, nag-aasikaso sa mga bisita. Yung mga ladies na tumutulong kapag meron tayong mga missionaries. Blessing yun. At yun ay galing sa iba't ibang ingredients na meron, at itong mga ito, dadagdagan mo ng olive oil. Yung olive oil ang magbabind sa kanila together. Magiging silang isang perfume. So itong ingredients ito ay larawan ng iba't ibang tao sa church. And so one lesson is this. Itong isang lesson, we need to learn to adjust to different personalities. Magkakaiba tayo Hindi tayo pumaring, kailangan lahat ay, sa atin na may seryoso. May patawa, merong mga taong iba-iba, di ba? Sa church ganun din. May positive na tao, may negative na tao, may meticulous na tao, merong diskumpiyado na tao, may tahimik, may madaldal, so sari-sari. Para din yung mga alagad, merong si Peter, parating nagsasalita, si John, parating tahimik, si Andrew tahimik Si Andrew, wala tayong nakita sa Bible na si Andrew lumapit sa Panginoon himself. Parating, lumapit sa Panginoon, pero marami siyang dinadala. Siya medyo may pagka-soul winner si Andrew Magkakaiba ng personality. At itong mga ito, magiging blessing lang kapag sila when they are pounded. Tayo mga kapatid, minsan dadaan tayo sa mga trying moments.
na kung saan tayong lahat, pagsasama-samahin ng Panginoon, babasagin tayo, ilalagay sa apoy, patutuyuin sa araw, pupukpukin. We go through a process of drying and pounding because without those, we are not going to be a sweet perfume. Kaya yung sa church minsan, isipin mo, magkakaiba itong mga tao na to? Hayaan lang natin, pwede pa rin tayo magkaisa eh. Pwede tayo magkaisa. Kasi kung tayo magpapagamit sa Panginoon, may apothecary, pagsasama-samahin tayo, and, wag nating sukuan, in other words, yung iba't ibang klase ng personality na meron sa church. Kasi, ganun ginawa ng Panginoon eh. And hindi natin tinutuldukan ang sino man, but once the perfume is developed, ibubuhos ngayon sa ulo. Anong significance nun? The significance is that it shows that the mind is to be under the control of the Holy Spirit because the oil represents the Holy Spirit. Nilagay doon sa mga iba't ibang klase ng elements. And so yung oil, pag binuhos sa ulo ng priest, ibig sabihin, dapat the mind should be under the control of the Holy Spirit. It goes to the beard and to the heart. The emotion should be controlled by the Holy Spirit. Hanggang sa paa, until it gets to the hem. Ibig sabihin, ang ating lakad ay kontrolado ng Panginoon. Kasi tayo at mga kapatid, kapag tayong lahat ay nabuhay under the anointing of God, meron tayong unity. And I think that is why sinabi doon na behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. It's like the ointment. Na yung ointment, pag pinagsama-sama lahat ng iba't ibang ingredients, nagiging siyang mabango. And so that when people come to church, they will find that sweet-smelling aroma when they see us united. Yun ang point. Na tayo, pag nagkaisa, is like the perfume that they produce para i-anoint ang mga prophet, ang mga priest, at ang mga kings. And so, church, in other words, dapat tayo ay nagkakaisa kasi hindi tayo makakagawa ng maraming bagay para sa Diyos. Kung tayo magkakaiba ng iniisip, kung tayo naghihilahan, dapat ganito, hindi, dapat gano'n. Hindi magkakaisa eh. So, in other words, we should not divide over the non-essentials. Huwag natin pagtalunan yun. Mga opinion, music. Katulad Pasomani, naka-gown ang choir. May gown sila. Tayo wala. Tayo naman, may color coding. Yan ang saan ginagawa natin. Okay, which is fine. Pero, we cannot divide over tayo may magagown, o color coding, o wag na lang, or ano ba. Kung anong sinabi, di yun na lang gawin natin. And we need to exercise our rights in love. Meron tayong karapatan, sige, gawin mo kung anong nakita mong tama. Pero wag tayong ma-offend. Wag tayong maka-offend sa iba. We need to welcome the new converts and receive them, help them to grow. Kasi yung iba sabi, bakit kaya hindi ibang paniniwala? Intayin natin silang lumago. Kasi baka hindi pa nila nararanasan yun eh. So mag-intay na, be patient. Don't criticize. But our unity is in Christ. Sa lahat ng ating gawa, kailangan kay Kristo tayo nagkakaisa. Kaya alam nyo, mahalaga ang unity. Tayo ay nagiging pabango. Kapag tayo ay napagsama-sama ng banal na Espiritu at kontrolado ang ating puso't isipan, ang ating buhay, ang ating lakad, ay hindi tayo makaka-offend kasi we are controlled by the Holy Spirit. And that is the illustration of unity in the Old Testament. Tayo po lahat ay tumayo at tayo po ay mananalangin. Let's all stand. Tayo po ay tumayo at tayo po ay pumikit at tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyo pong mga salita na ito na ibinigay mo sa amin upang maunawaan namin ang kahalagahan ng pagkakaisa. Hindi ibig sabihin that we will do everything the same, but that we will be gracious, especially to those that are new, those that are weak in the faith. Marahil marami pang mga bagay na hindi nila panaunawaan. I pray, tulungan mo kami
na magkaroon kami ng pagkakaisa sa aming pong paglilingkod sa iyo, na kami po ay ngunit naninindigan sa mga bagay na importante. Like our message is important, our message of salvation through Christ, by faith. So help us, Lord, to be wise sa aming pong buhay, and help us to be controlled by the Holy Spirit. Because Lord, wala pong magbabago sa amin liban sa iyo. Kung kami, Panginoon, may mga maling gawa sa aming buhay, tulungan mo kami na makita ito at may pasakop namin ang aming sarili sa iyong kalooban lamang. Pagpalain mo po ang aming simbahan that we will grow in 2025 and be unified this year sa marami pong mga gawain na kailangan gawin. We pray that you will just bless us with unity. At pagpalain mo po ang mga narito na wala pa kay Kristo, Panginoon, tulungan mo po na maunawaan din po nila na si Kristo lang ang tanging makapagliligtas at wala nang iba. Na kung kami ipapasakop namin ang aming kalooban sa Kanya, sa iyo, Panginoon, at kami kay Kristo ay nanampalataya ng buong puso na siya'y namatay para sa aming kasalanan. At kung kami ay tatalikod sa aming mga kasalanang nagawa, kami po ay tatanggap ng kapatawaran buhat sa aming mga kasalanan. And so I pray, Lord, that tulungan mo kami na gawin ang kailangan upang kami mabuhay ng ayon sa iyong mga salita. Bless our invitation this evening. In Christ's name we pray. Habang lahat po'y nakatungo na kabigit, patuloy tayong manalangin. Unais niyo pong lumapit at sa altar ipanalangin ang inyo pong mga kahilingan. Pwede po natin gawin yan. Mahalaga po na meron tayong mga desisyon. Lalo't kung ang mga bagay na ito ay mga bagay na totoo sa atin. Kung meron tayong mga bagay na iniisip gawin, meron tayong mga issues na pinanghihinaan tayo, may mga bagay na hindi natin lubos maintindihan. Mahalaga ilapit natin sa Panginoon, itanong natin sa Panginoon, at isangguni natin sa Kanya ang ating mga desisyon. We want to make sure that our minds and hearts, our will, are all under the control of God. You see, hindi po tayo mabubuhay na sa atin lamang. Kailangan tayo po ay ipasakop natin ating buhay sa ating Panginoon na nakakaalam ng ating mga kinabukasan. Mas nalalaman niya kung ano ang dapat natin gawin higit sa ating kaalaman. Kung meron po sa ating hindi pa naliligtas, ang kailangan lang gawin, kay Kristo'y manampalataya. Wala pong ibang makapagbabago ng buhay natin at makapagpapatawad sa ating mga kasalanan liban kay Kristo na nagbayad na ng Kanyang sariling dugo. Ang dugo niya ay nabuhos sa krus ng Kalbaryo upang linisin ang mga kasalanan na ginawa natin laban sa Kanya. Kung tatanggapin mo siya ngayong gabi, ikaw ay maliligtas. Habang lahat ay nakatungo nakapikit, patuloy po tayong manalangin.